Habang nagliliyab ang buong Middle East sa mga gulo na parang walang katapusan, na parabang nilalagnat ang buong rehiyon dahil sa mga geopolitical na sumpong na hindi matapos-tapos, subukan nating lumayo ng kaunti para makita ang mas malaking picture. Nakakatawa dahil ang bansang kinatatakutan ng mga taga-kanluran at pati na ng mga Arabong kapitbahay nila ay hindi ang Iran na mahilig sa mga proxy groups, hindi rin ang Israel na feeling bida dahil sa high-tech na armas, at lalong hindi ang Saudi Arabia na akala mo'y kayang bilhin ng mundo dahil sa petrodollars nila. Ang tunay na bida sa teleseryeng ito, na medyo nakakalito pero napakatalino ng galaw, ay walang iba kundi ang Turkiye. Kung titingnan mo sa lens ng macroeconomics at geopolitics, ang dahilan kung bakit lahat sila ay nakatitig sa Ankara ay dahil ang bansang ito ay nakatayo mismo sa gitna ng mga pinakamalalaking fault lines ng rehiyon. Para silang main nerve center sa isang katawan na nangingisay sa sakit. Lahat ng signal ng hapdi o ginhawa ay kailangang dumaan muna sa kanila bago makarating sa utak. Tingnan mo ang mga gulo na nagtatagpo sa Ankara. Nariyan ang bakbakan ng Iran at Amerika na parang aso't pusa. Ang tensyon ng Israel sa mga kapitbahay nito, ang nakakahilong problema sa Syria at sa mga Kurd, ang mga tubo ng langis at gas na papuntang Europa, ang krisis sa mga refugee na sumasakit ang ulo ng border security, at syempre, ang papel nila bilang anchor ng NATO sa Middle East. Sabi nga sa mga report ng Reuters, ang Turkiye ngayon ang nagsisilbing silent messenger o dakilang tagahatid ng sulat sa pagitan ng Washington at Tehran para lang hindi tuluyang sumabog ang isang all-out war na siguradong wawasak sa global supply chain. Samantala, hindi rin naman ligtas ang Ankara sa mga epekto ng gulo. Ang mga NATO air defense systems nila ay kailangan pang mag-activate para harangin ang mga ballistic missiles na dumadaan sa kanilang himpapawid. Kaya ayun, naging instant shield ang Turkiye para sa seguridad ng mga taga-kanluran kahit hindi nila hiningi. Dahil sa mga komplikadong pangyayaring ito, may isang main point tayong dapat tandaan na nagde-define sa buong sitwasyon ngayon. Naging pinaka-importanting link ang Turkiye sa Middle East. Hindi dahil sila ang may pinakamalakas na army o pinakamalaking ekonomiya, kundi dahil sila lang ang may hawak ng 5 adhikaing susi ng tadhana. Ang 5 susi na ito ay ang kanilang kakaibang lokasyon, ang sarili nilang lakas militar, ang impluensya nila sa Syria, ang control sa energy networks, at ang kanilang pagiging mediator na walang makakapalit. Ang pagsasama-sama ng 5 salik na ito ay gumawa ng isang matrix ng power na halo ng soft at hard power na nagpabago sa Ankara mula sa pagiging hamak na middle power tungo sa pagiging super checkpoint ng buong rehiyon. Anumang kembot o pagbabago sa polisiya ng Turkiye ay magdudulot ng butterfly effect na yayanig sa financial markets, presyo ng langis at mga security treaty mula Europa hanggang Asya. Himayin natin ang unang susi. Ang pundasyon ng lahat, ang kanilang lokasyon na walang kapantay. Sa loob ng libu-libong taon, ang Anatolia ang nagsisilbing intersection ng mga sibilisasyon. Pero sa panahon ngayon ng macroeconomics at modern supply chains, mas naging ginto ang halaga ng pwesto nila. Ang Turkiye ang nagsisilbing higanteng bisagra o hinge na nagdurugtong sa matandang Europa at sa energy-rich na Middle East. Sila ang tulay sa pagitan ng magulong Black Sea at ng busy na Mediterranean, at sila rin ang gate mula sa Caucasus pababa sa nagbabagang Levant. Ang pagkakaroon ng bansang ito sa mapa ay parang isang natural na pressure valve. Kapag ang mga tradisyonal na daanan sa dagat ay nanganib, ang pwesto ng Turkiye ang nagiging tanging pag-asa para hindi tumigil ang makina ng pandaigdigang ekonomiya. Lalo na ngayon ang Strait of Hormuz ay laging nanginginig sa takot dahil sa mga banta ng blockade. At ang Red Sea naman ay naging danger zone dahil sa mga atake ng Houthi. Ang mga ruta sa dagat ay nagiging sobrang mahal at delikado. Ang insurance sa barko ay tumataas, ang oras ng biyahe ay humahaba, at lahat ng ito ay sumasampal sa global inflation. Sa ganitong eksena, ang Syria ay pilit na bumabangon mula sa mahigit 1 dekadang giyera habang ang Europa naman ay nagkukumahog maghanap ng ibang pagkukunan ng enerhiya maliban sa Russia
Isang bansa na nakaupo mismo sa mga strategic land corridors at pipeline gaya ng Turkiye ay automatikong nagiging bida na kailangang isama ng mga superpower sa kanilang mga math equation ng strategiya. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang hindi lang isang bansa sa rehiyon ang tingin ng Ankara sa sarili nila. Ang ambisyon at kakayahan nila ang nagtulak sa kanila sa bagong level, ang maging strategic hub ng buong Afro-Eurasia. Anumang daloy maging kalakal man yan, enerhiya, refugee o armas kung gusto mong makarating mula silangan patungong kanluran o mula hilaga patungong timog sa pinakaligtas at mabilis na paraan, mahihirapan kang iwasan ang teritoryo nila. Ang kontrol sa mga geographical choke points na ito ay nagbibigay sa Turkiye ng kapangyarihan na mag-veto o humindi sa maraming international initiatives. Kumbaga, pwede silang maningil ng geopolitical rent sa lahat ng gustong dumaan sa koridor na ito. Ang mga macro analysis kamakailan mula sa mga sikat na research institutes ay nagkakaisa sa pagsasabi na ang papel ng Turkiye ay lumalaki ng husto habang gumuho ang lumang kaayusan sa Syria at lalo na nang humina ang impluensya ng Tehran at Moscow dahil nakabaon sila sa sarili nilang mga giyera at matitinding economic sanctions. Kapag ang ibang mga bansa ay napipilitang umatras o ibaling ang atensyon sa iba, mabilis na pinupuno ng Turkiye ang mga power vacuum na naiwan. Ginagawa nilang leverage ang panghihina ng kanilang mga kaaway para palawakin ang kanilang security buffer at dagdagan ang kanilang economic influence, na parang nire-revive ang modernong bersyon ng Ottoman Empire sa 21st century geopolitical chessboard. Pagkatapos nating pag-usapan ng geography, kailangan nating lumipat sa pangalawang susi, ang pinakamadugong bahagi na nagpapatibay sa papel ng Ankara, ang issue sa Syria. Kung ang geography, ang kalanse, ang Syria naman, ang kalamnan at nervous system ng foreign policy ang Turkiye. Walang ibang bansa ang mas apektado sa pagbagsak ng Syria kundi ang Turkiye. At vice versa, walang ibang bansa ang may kakayang makialam ng malalim sa pagbuo ng bagong power structure sa Damascus kundi ang Ankara. Sa ngayon, ang gobyerno ng Turkiye ay nakatingin sa kung paano madi-disarm o man-neutralize ang mga Kurdish militia SDF at isama sila sa bagong structure ng Syria dahil para sa kanila, ito ay usapin ng buhay at kamatayan para sa kanilang seguridad. Ayon sa mga source mula sa Reuters, ang intelligence agency ng Turkiye MIT ay hindi lang basta taga-kolekta ng impormasyon. Naging pragmatic peacemaker na rin sila sa ground. Malaki ang naitulong nila sa pagpapakalma sa mga magkakaaway na grupo para maiwasan ang maling kalkulasyon na pwedeng mauwi sa isang malaking proxy war. Ang mas nakakagulat pa, ang Ankara na dati ay mortal na kaaway ng gobyerno sa Damascus, ngayon ay tila sumusuporta na sa gobyerno ng Syria pagdating sa counterterrorism at reconstruction. Ang strategic pivot na ito ay hindi dahil naging magkaibigan na sila, kundi dahil sa malamig na kalkulasyon ng pera at seguridad. Ang isang magulong Syria ay isang black hole na uubos sa budget ng defense ng Turkiye at magpapalala ng inflation dahil sa dami ng refugees. Sa puntong ito, kailangan nating tanggapin ang isang malupit na katotohanan sa geopolitics. Kung sino ang may impluensya sa post-war Syria, siya ang may hawak ng remote control sa bagong balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East. Ang Syria, ang intersection ng axis of resistance ng Iran, ang security buffer ng Israel, ang playground ng Russia at America at ang pinto patungo sa Arab world. Kapag hawak mo ang Syria, hawak mo ang susi para ilak o buksan ang pinto para sa panghihimasok ng mga superpower sa rehiyon. At sa karerang ito para sa impluensya, ang Turkiye ay may mga bentahe na hindi kayang kopyahin ng kahit sinong kalaban. Bakit natin nasabing walang kapantay ang bentahe ng Turkiye? Bilangin natin ang mga alas nila. Mayroon silang border na daan-daang kilometro ang haba na hindi pwedeng burahin. Mayroon silang dambuhalang military presence sa ground sa pamamagitan ng mga cross-border operations. Mayroon silang malawak na network ng mga local partners at 10,000 fighters na sila ang nagpapasweldo at nagsasanay. Hawak nila ang kapalaran ng mga Kurd at higit sa lahat, ang kanilang national security ay nakasalalay dito kaya hindi sila bibitaw.
Para sa Amerika o Russia, ang Syria ay pwedeng isang malayong laro lang ng chess, isang lugar para mag-test ng armas o makipag-bargain. Pero para sa Turkiye, ang Syria ay usapin ng buhay at kamatayan, isang red line na magdedetermina kung mananatiling buo ang kanilang teritoryo. Dahil sa dikit na ugnayang ito, anumang plano para sa seguridad ng Middle East sa susunod na dekada na hindi isasama ang interes ng Ankara sa Northern Syria ay siguradong mababasura lang. May sapat na lakas militar ang Turkiye para sirain ang anumang deal na hindi pabor sa kanila at may sapat din silang resources para suportahan ang isang bagong gobyerno sa Damascus kung susunod ito sa kanilang security demands. Sa mundo ng macroeconomics, ang geopolitical risk ang pinakamahirap hulaan para sa mga investor. Kapag nakontrol ng Turkiye ang panganib mula sa Syria, ibig sabihin ay hawak nila ang susi sa pagpresyo ng rido o risk sa buong rehiyon ng Levant. Mula sa magulong chessboard ng Syria, kailangan nating ituloy ang kwento sa pangatlong susi, ang pinakasensitibo at matinik na issue, ang issue ng mga Kurd. Ito ang main reason kung bakit hindi pwedeng mawala ang Turkiye sa anumang security design ng Middle East. Para sa mga ordinaryong analyst, ang mga Kurd ay isa lang ethnic minority na walang sariling bansa. Pero sa mata ng Ankara, hindi lang ito simpleng pagbabantay sa border. Ito ay isang komplikado at delikadong network sa pagitan ng Syrian Democratic Forces SDF na suportado ng Amerika at ng Kurdistan Workers' Party PKK na tinuturing ng Ankara na terorista. Ang isyong ito ay nakakabit sa seguridad ng Timog Turkiye at sa kaayusan ng buong rehiyon pagkatapos ng mga gulo. Maraming beses nang binalita ng Reuters ang mga matitigas na pahayag ni President Erdogan na nagsasabing ang mga armadong Kurd sa Northern Syria ay may dalawa lang na pagpipilian, sumuko at isuko ang armas o sumama ng walang kondisyon sa structure ng gobyerno ng Syria. Walang anumang autonomous region o malang independent na grupo ang papayagang mabuhay sa kanilang southern border. Binabantayan ito ng Ankara hindi bilang isang observer, kundi bilang isang bansang nakataya ang buhay dahil ang tagumpay o pagkatalo sa pag-disarm sa SDF sa Syria ay may direktang epekto sa kung tatahimik ba o lalong magkakagulo ang PKK sa loob mismo ng teritoryo ng Turkiye. Dito natin makikita ang main strategy ng Ankara. Para sa kanila, ang Syria ay hindi lang usapin ng kapitbahay. Ito ay extension ng kanilang sariling national security. Anumang putok ng baril sa Rojava o Idlib ay may katumbas na yanig sa Istanbul at Ankara mula sa pagbaba ng tiwala ng mga foreign investors, ang pag-alog ng halaga ng lira hanggang sa pressure sa politika sa loob ng bansa. Ang hindi pagpapayag na magkaroon ng terror corridor sa kanilang border ay hindi lang basta slogan sa kampanya, kundi ito ang North Star ng kanilang military doctrine kahit pa kailangan nilang banggain ang kanilang NATO ally na Amerika dahil dito. Tingnan natin ang macroeconomic side ng gulo na ito. Bilyon-bilyong dolyar na ang tinapon ng Turkiye sa mga cross-border operations, paggawa ng mga smart border walls at pagpapanatili ng mga sundalo sa labas ng bansa. Kung ang problema sa mga Kurd sa Syria ay maayos sa pamamagitan ng pakikipag-deal sa Damascus, makakatipid ang Turkiye ng dambuhalang pera. Ang budget na sinusunog ngayon sa giyera ay pwedeng ilipat sa infrastructure, technology at pampatatag ng kanilang ekonomiya. Kaya naman ang pagkontrol sa issue ng mga Kurd ay hindi lang panalo sa giyera, kundi isang shot in the arm o pampasigla para sa kanilang ekonomiya na kasalukuyang nakikipagbuno sa hyperinflation. Ngayon, ilipat naman natin ang lens sa pang-apat na susi, ang enerhiya. Dito tayo papasok sa mundo ng global macroeconomics. Habang tumitindi ang tensyonya FIDE at nanginginig ang financial markets sa takot na maputol ang supply ng langis, ang Minister of Energy ng Turkiye ay naglabas ng isang matalinong pahayag. Ang bansa raw nila ay 10% lang ang dependency sa langis mula sa Middle East. Mukhang ligtas sila, di ba? Pero ang katotohanan ay mas malupit. Bilang isang industrial nation na kailangang mag-import ng enerhiya, anumang pagtaas ng presyo ng langis sa mundo ay agad na magpapamahal sa production cost sa Turkiye, magpapalaki ng kanilang trade deficit at lalong magpapaninga sa apoy ng inflation na hirap na silang patayin.
Pero ang galing ng strategiya ng Ankara ay nandito. Alam nila kung paano gawing sandata ang kanilang kahinaan. Imbes na maging biktima lang ng presyo ng langis, pilit nilang ginagawa ang sarili bilang isang energy hub ng buong rehiyon. Ginagamit nila ang strategic pipeline mula Iraq at nag-aalok sila ng mga matatapang na plano para maging daanan ng liquefied natural gas mula Qatar at gas mula Turkmenistan papunta sa Europa na gutom sa enerhiya. Pinaplano na rin nila ang long-term na senaryo kung paano ikokonekta ang potensyal na langis ng Syria sa kanilang sariling infrastructure para makabuo ng isang network na hindi kayang tibagin ng sinuman. Sa parteng ito, may makukuha tayong mahalagang aral sa modernong political economy. Kapag ang langis at gas ay ginawang sandata para sa politika, ang bansang may hawak ng daanan o transport corridors ay mas makapangyarihan pa kaysa sa bansang naghuhukay lang ng resources mula sa lupa, pwedeng mag-pump ng langis sa mga producers. Pero kung walang pipeline o ligtas na dagat para ihatid ito sa mamimili, basura lang ang resources na yan. Nakita ito nege Turkiye. Wala silang dambuhalang oil fields gaya ng Saudi o gas gaya ng Qatar, pero sila ang may hawak ng switch na nagdidikta kung saan dadaloy ang dugo ng ekonomiya ng mundo. Ito ang bentahe ng Ankara na hindi kayang gayahin. Ang kanilang ambisyon at kakayahan na maging intersection na hindi pwedeng iwasan. Sa pamamagitan ng pagbubuhol ng interes ng Russia, Middle East at Europa sa kanilang sariling infrastructure, gumawa ang Turkiye ng isang invisible shield. Walang superpower ang gustong umatake o guluhin ng isang bansa na may hawak ng susi para pampainit ng mga bahay sa Europa at pampatakbo ng mga factory. Ang pagiging energy hub na ito ay hindi lang nagbibigay ng pera mula sa transit fees, kundi nagbibigay din sa Ankara ng malakas na leverage sa diplomasiya para makakuha ng pabor mula sa kanluran at silangan. Matapos nating pag-usapan ng hard power sa geography, military at economy, dako naman tayo sa panglimang susi, ang soft weapon na nagpapaiba sa Turkiye, ang diplomatikong meditasyon. Ito ang nagpapakita na silang link na nagdudugtong sa mga magkakaaway na mundo. Sabi sa mga report ng Reuters, ang Ankara ang isa sa mga bihirang channel na direktang naghahatid ng mga top secret na mensahe sa pagitan ng Iran at Amerika para lang hindi tuluyang sumabog ang tensyon. Habang ang mga opisyal ng Turkiye ay maingay na kumukondena sa karahasan sa harap ng publiko, sa likod ng kurtina, ang kanilang mga diplomat at spy ay parang shuttle bus na pabalik-balik sa mga panig na hindi man lang makatingin sa isa't isa. Ito ay nagpapakita ng isang nakakaaliw na katotohanan sa geopolitics, kahit hindi sila 100% pinagkakatiwalaan ng lahat dahil syempre, sariling interes muna nila ang una, sila pa rin ang isa sa iilang bansa na kayang makipag-usap, makipag-negotiate at pakinggan ng mga magkakaaway na kampo ng sabay-sabay. Member sila ng NATO pero BFF pa rin sila ng Russia. Suportado nila ang Palestine pero may linya pa rin sila sa Israel. Magkaaway sila ng Iran sa Syria pero magkasosyo naman sila sa trade. Ang ganitong level ng pagiging pragmatic ay isang sining ng diplomasiya na bihirang bansa lang ang nakakagawa ng hindi nababash o napapariya ng mundo. Pwede nating ilarawan ang sitwasyong ito na parang isang pelikula sa gitna ng dilim sa Middle East, kung saan ang mga pinto ng usapan ay sinarado na ng mga bomba, galit at ideolohiya. Ang Turkiye ang lumilitaw na isa sa mga huling corridors na nakabukas pa. Ang koridor na ito ay hindi lang para sa palitan ng mga preso o usapang tigil putukan. Ito ang nagsisilbing pressure release valve para hindi magkaroon ng giyera na hihila sa buong mundo sa isang malaking depression. Ang halaga ng isang mediator sa panahon ng giyera ay mas mahal pa kaysa sa ginto kumpara sa panahon ng kapayapaan. Para mas maintindihan kung bakit solo parent ang Turkiye sa pwestong ito, ikumpara natin sila sa ibang mga bansa sa rehiyon. Tingnan mo ang Israel. Sobrang galing nila sa military tech. May Mossad silang nakakatakot at suportado sila ng Amerika. Pero ang Israel ay loner pagdating sa politika sa rehiyon. Hindi sila kailanman pwedeng maging mediator para sa Iran o sa mga Arabo. Ang Iran naman may malawak na network ng mga proxy groups sa Lebanon, Iraq, Yemen at Syria.
Pero ang ekonomiya nila ay butas-butas na dahil sa mga sanctions at pagod na sa giyera. Kaya wala silang sapat na lakas para bumuo ng isang matatag na security structure. Ang Saudi Arabia, mayaman sila sa petrodollar at sila ang leader ng Sunni Arab world. Pero kulang sila sa isang importanteng bagay, ang direktang presensya ng mga sundalo sa ground sa mga hotspots gaya ng Syria o sa border ng mga Kurd na ginagawa naman ng Ankara. Ang pera ay nakakabili ng impluensya, pero hindi nito kayang palitan ang mga boots on the ground sa battlefield. Ang Egypt naman, na maraming tao at may Suez Canal, ay medyo malabo ang papel sa Syria at sa global energy supply chain, lalo na't wala silang bentahe ng pagiging NATO member para makipag-bargain sa kanluran gaya ng ginagawa ng Turkiye. Sa madaling salita, gamit ang game theory ng geopolitics. Ang ibang mga bansa ay pwedeng maging sobrang lakas sa isa o dalawang aspeto, pero ang Ankara lang ang may kamay sa halos lahat ng aspeto ng sabay-sabay. Ang mga report mula sa CEDAW at Middle East Council ay iisang sinasabi, ang pagbubuhol-buhol ng interes sa ekonomiya, seguridad, enerhiya at diplomasiya ang dahilan kung bakit ang papel ng Ankara ay mas naging vital ngayong papasok na tayo sa 2026. Hindi lang sila sumasali sa isang laro. Sabay-sabay silang naglalaro sa iba't ibang table laban sa iba't ibang kalaban at ang resulta ng isang table ay direktang nagpapabago sa laro sa kabilang table. Pero para maging fair tayo at hindi lang puro papuri, kailangan nating harapin ang katotohanan na hindi rin naman perpekto ang Turkiye. Importante sila, pero ang kapangyarihan nila ay puno rin ng mga butas at blind spots. Pwede silang maging magaling na mediator, pero wala silang control sa mga non-state actors, mga militia o mga extremist groups na gumagawa ng sariling gulo. Gusto nilang maging energy hub, pero ang sarili nilang ekonomiya ay sobrang fragile at madaling masaktan kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo. Ang isang stagflation na dulot ng mahal na enerhiya ay kayang-kayang baliin ng kahit anong political will ng gobyerno sa Ankara. Bukod doon, malakas nga ang impluensya nila sa Syria, pero ang bansang Syria mismo ay parang isang powder keg o bariles ng pulbura na pwedeng sumabog anumang oras at sirain ang lahat ng naitayo na. Ang Turkey ay core member ng NATO at may pangalawang pinakamalaking army sa grupo, pero lagi silang praning na baka mahila sila ng sobrang lalim sa mga military adventures ng kanluran sa Middle East. Sabi ng mga analyst mula sa Reuters, may identity crisis o matinding kontradiksyon ang Ankara. Gusto nilang gamitin ang panghihina ng mga kalaban para punan ang power vacuum, pero takot din silang mahawa sa gulo, karahasan at dagsa ng mga refugee na pwedeng sumira sa kanilang sariling lipunan. Kapag pinagsama-sama mo lahat ng ito, makakabuo tayo ng isang malaking konklusyon tungkol sa power sa Middle East ngayon. Ang Turkiye ang pinaka-importanting link, hindi dahil sila ang pinakamataas na hari, kundi dahil sila ang first domino. Kapag ang link na ito ay nayanig o naputol, lahat ng security structures at economic chains ay guguhurin. Ang balanse sa Syria ay mawawala, ang issue ng Kurd ay magiging regional war, ang dambuhalang alon ng mga refugee ay lalamunin ang seguridad ng Europa, ang daloy ng enerhiya ay mapuputol, ang NATO southern flank ay bibigay at ang tanging linya ng usapan sa pagitan ng mga superpower ay mapuputol habang buhay. Ang katotohanan na ang Turkiye ay kasalukuyang nagpapasan sa mahigit 2.3 milyong Syrian refugees at may malaking papel sa pagpapauwi sa kanila ay lalong nagpapatali sa kapalaran ng buong rehiyon sa mga desisyon ng Ankara. Ang kasaysayan ng Middle East ay laging sinusulat gamit ang dugo, langis at pananakop. Pero sa panahon ngayon ng globalization at pagiging dependent sa isa't isa, nagbago na ang rules ng laro. Ang Middle East ngayon ay hindi lang idinedeklara ng kung sino ang may pinakamaraming armas o sino ang pinakamatapang bumaril. Ang panalo sa laro ngayon ay ang may kakayahang magkonekta at mag-control sa pinakamaraming frontlines at pag-isahin ang mga magkakaibang interes. At sa gitna ng madugo pero punong-puno ng pagkakataon na intersection na ito, ang Turkiye ay hindi lang basta player. Sila ang dambuhalang bisagra na nagpapasya kung bubukas o sasara ang pinto para sa buong rehiyon.
Ang bawat tibok ng puso at strategiya ng Ankara ang magsasabi kung mabubuhay o mamamatay ang buong Middle East na kasalukuyang nakaratay sa sakit.